Hello guys, welcome sa ating channel. Mag-upgrade tayo ngayon tsaka konting modified. Bumili kasi ako ng sticker ng Spider-Man. Tapos chassis linkage. Ayan yung Spider-Man, ididikit natin sa hood. Tapos linkage. Ayan, dumating na rin, metal yan. Pati yung Spider-Man na to metal. Tapos yan, dyan natin ilalagay sa harap ng hood para may konting design yung RC natin. Since si Spider-Man team ako, black and white, yung parang Spider-Man na symbiotic. Tapos ito rin shock, dumating na rin. Yung play naman, okay naman siya. Kasi yung stock matagtag, kaya bumili ako ng medyo may play na shock. Kasi yung shock ng stock medyo matagtag talaga. Wala siyang play. I mean, wala siyang oil. Ito, at least may oil siya. Kahit laruin mo, pwede. Tapos, binaklas ko na rin tong MN128 natin. Ayan yung play niya, tingnan nyo. Diba, sobrang lambot. Okay naman siya, honestly, kahit di ka na mag-upgrade. Pero gusto ko lang ng medyo matigas. Tapos ito yung emblem ng Spider-Man natin. Lalagyan ko lang ng konting glue para matindi yung dikit. Para kahit matumba-tumba yung RC natin, hindi matanggal. Yan lang yung modified natin. Para may konting design naman yung symbiotic Spider-Man natin. Honestly, iniisip ko nga ang gagawin ko dito yung ilalagyan ko pa ng sticker. Kaso parang magiging Kenkoy na siguro nun, kaya ganyan na lang, emblem na lang. Para naman medyo may design ng konti yung RC natin. Ayan, ididikit lang natin para sure ball. Tapos hayaan nating matuyo. Tinatakpan ko dyan yung bilog para if ever hindi pasukan ng tubig. Although naman yung RC natin, water resistant naman. Kahit mababad sa tubig, okay na okay lang. Pero syempre para hindi kita yung bilog, yung butas, I mean, para may konting design, at least may Spider-Man na design tayo, di ba? Ang cute lang tignan, parang yun nga yung symbiotic team. Ayan, ididikit lang natin, hayaan lang natin matuyo. Hindi naman lalabas yung kulay puti na yan pag natuyo na. Tas eto, mag-aano na tayo ng dito ipa-fast forward ko na lang kasi dikit kalas lang naman parang plug and play lang naman. Ang ginawa kong diskarte dito is pagkatanggal ipapalitan para hindi na ako malito sa mga screw. Ayan, yung ginawa ko dyan, tinitingnan ko kung naka-align. Tapos pag hindi naka-align, adjust. Yan lang sa baba yung screw para matandaan nyo lang. Ganyan lang kasimple. Inuuna ko dyan alisin yung isa sa taas tapos yung dalawa sa baba. Kasi parang nakaano pa rin, may suporta pa rin sa taas, kaya hinuhuli ko yung isa sa tataas. Para align pa rin. Yan, tinitingnan ko dyan kung magka-height ba. Ang kagandahan lang dito sa nabili kong link, chassis link, pwede siyang i-adjust. Kunyari balak kong bumili ng mataas na shock tsaka gulong, kunyari balak kong bumiling 90mm na gulong, pwede siya, o kaya shock na mataas. Kaso sa ngayon stock muna ako, pinag-iisipan ko pa kung i-upgrade ko siya.
Kaya naman bumili pala ako ng link edge para durability. Kasi yung plastic talagang dami ng gasgas. Nasa 1 month ko na rin tong nilalaro halos araw-araw. Hindi ko nga lang nabibideo yung iba. Pero kung mapapansin nyo, ano, sobrang dami ng gasgas. Kaya nag-decide na akong palitan yung sa baba ng bakal. Para kahit matumba or mabunggo ng mga bato, bakal pa rin. Anyway, ipapas yan, tulad yan, naka-fast forward na lang. Kumbaga, at least may idea na kayo paano tanggalin tsaka saan ilalagay. Medyo shaky lang ng konti yung camera. Naka-fast forward sinusuportahan ko lang yung pag-screw. Plug and play lang naman yan sobrang dali lang. Kaya kahit sino kaya. Yun nga lang yung ibang nag-a-adjust ang ginagawa tinatanggal lahat. Ako naman isa-isa lang. Para pag binalik ko, yung mga screw pa rin hindi magkahalo-halo. Kasi minsan nakakalito yung mga screw Yung iba medyo mataba, yung iba medyo yan naman dyan, tatandaan nyo lang na medyo naka-align dapat. Ayan, ang dami ng gasgas dyan. Tapos ang next ko dyan, aalisin ko yung bumper. Ayan, tanggal screw ulit, tapos alis. After dyan, yung sa servo naman ang aalisin ko para palitan yung link nya. Gagawin na rin nating bakal yan. Magka-height naman, kaya saktong-sakto. Tulad ng dati, plug and play lang. Pero yung sa kabila dyan, hindi ko muna i-unscrew. Hindi ko muna hihigpitan. Kasi ilalagay pa natin yung sa servo. Kaya na yung servo. Siyempre, dahil mamaliit siya, a-adjust muna natin. Pero iano ko na lang dyan. Ayan, magkasukat na siya dyan. Yan ang kagandahan sa adjustable. At least, yun nga yung plano ko if ever mag-wide ako ng gulong, pwede kong i-adjust. Kaya yan yung pinili ko. Tapos plug and play lang. Para hindi na mahirap or hindi na magkalito-lito yung mga screw. Tapos konting suporta lang. Medyo nagloloko yung ilaw ko dyan. Pasensya na. Ngayon yung servo natin, stuck pa din. Nag-fast forward na ako kasi sobrang tagal niyan. Kung hindi ko ipa-fast forward, nasa 1 oras din yata or 40 minutes. Ayan ang next nating plano niyan, yung sa likod, sa rear. Tulad ng dati, tanggal sa taas para hindi magkalito-lito yung screw. Tapos tanggal sa baba. Siyempre check muna kung magkasing height, magkasing length. Tapos sa baba para may suporta pa rin sa taas. Kasi if ever ang ginawa nyo dyan is tanggal sa taas, tanggal sa baba, medyo abala pa yung yung sa drive shaft. Kasi matatanggal yung drive shaft. Pag nilagay mo, mag-ano ka pa. Alis dyan, wala nang matatanggal dyan. Tapos naka-align pa. Yun yung maganda, naka-align. Kasi nga adjustable yung binili natin. If tinanggal lahat natin, mag-a-adjust ka pa tapos i-check mo pa kung mag-a-align. Kasi may kaibigan ako dyan, ang ginawa niya, tinanggal niya lahat.
Tapos hindi pantay yung gulong. Kaya ako hindi ko tinatanggal yung sa taas. Para naka-align pa rin. Ayan, check lang ng check. Hindi ko na mapapakita dyan, pero yung mga plastic na linkage sa chassis medyo talagang madami ng gasgas. Kaya nag-decide na rin ako, baka kasi matsambahan, mabale, hindi natin malaro yung laruan. Ito lang kagandahan sa mga hobby crate, dahil sa nabibili yung mga parts, kapag may nasira pwede mo palitan, malalaro mo pa rin. Tulad nyan, kunyari yung ina-upgrade natin na bale, pwede pa rin natin palitan yan. Pwede tayong bumili ng mga parts para forever ang laruan natin. Hindi tulad ng mga toy grade na pag nasira na, wala na. Yan, tanggal lang, tas lagay. Yan na yung pinaka final. Check muna kung magkasukat, tas pag hindi, adjust ng konti. At least yung 40 minutes magiging 12 minutes na lang. Tapos titingnan natin, ano, sakto-sakto lang yung align niya. Stock align pa rin yan, ha. Hindi siya tumaas, hindi siya bumaba. Ngayon naman yung stock, shock naman yung aalsin natin. Pero ikakat ko na yung shock. Kasi sobrang dali lang naman ilagay yung shock. So ilalagay na natin. Ayan, titest natin yung shock natin. Let's test the shock.
Anyway guys, sobrang salamat. Sana supportan nyo pa rin ako. Like, subscribe, and share. Maraming salamat sa panonood guys. Sa uulitin.